Ang parabola ng alibughang anak, aral ng habag at pagmamahal ng Diyos. Ang parabola ng alibughang anak ay isa sa pinakamakapangyarihang aral na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ipinapakita nito ang walang hanggang habag at pagmamahal ng Diyos sa mga makasalanan. Sa kwentong ito, may isang ama na may 2 anak na lalaki. Ang bunsong anak, sa kanyang pagnanais na sundin ang sarili niyang layaw, ay lumapit sa kanyang ama at humingi ng mana. Isipin mo, buhay pa ang kanyang ama, pero hinihingi na niya ang kanyang bahagi, isang malinaw na tanda ng kawalang galang, kawalan ng respeto at rebelyon. Subalit, bagaman hindi ito tama, ibinigay pa rin ng ama ang kanyang mana at umalis ang anak upang ipamuhay ang kanyang gusto. Sa kanyang pag-alis, nagtungo siya sa isang malayong bayan at doon niya nilustay ang kanyang kayamanan sa makamundong pamumuhay. Inaksaya niya ito sa bisyo, sa masasamang kasama at sa lahat ng bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Ginamit niya ang kanyang yaman para sa sarili niyang kasiyahan, ngunit sa huli, ang lahat ng ito ay naubos. Hindi niya inisip ang bukas at nabuhay siya na parang hindi nauubos ang kanyang kayamanan. Ngunit dumating ang matinding taggutom sa kanilang lugar at siya ay walang-wala. Ang dati niyang marangyang pamumuhay ay nauwi sa gutom at paghihirap. Sa kawalan ng magawa, napilitan siyang magtrabaho bilang isang tagapagpakain ng baboy, isang napakababang kalagayan para sa isang Hudyo sapagkat ang baboy ay itinuturing nilang marumi. Sa sobrang gutom, halos kainin na niya ang pagkain ng mga baboy, ngunit wala ni isang taong nagmalasakit sa kanya. Dito niya napagtanto ang kanyang malaking pagkakamali. Naisip niya, bakit ako naghihirap ng ganito samantalang ang mga alipin sa bahay ng aking ama ay may sapat na pagkain? Mas mabuti pang bumalik ako sa aking ama, humingi ng tawad at amining hindi na ako karapat-dapat tawaging anak. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at laban sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat tawaging anak mo. Ituring mo na lang akong isa sa iyong mga alipin. Hindi lang siya nagsisi sa kanyang puso kundi siya ay kumilos at bumalik sa kanyang ama. Dito natin makikita ang tunay na pagsisisi. Hindi lang ito sa salita, kundi dapat may kalakip na gawa. Maraming tao ang nagsasabing sila ay nagsisisi, pero patuloy pa rin nilang ginagawa ang kasalanan. Ang tunay na pagsisisi ay may kasamang pagtalikod sa kasalanan at pagbabalik sa Diyos ng may pagpapakumbaba. Habang siya ay papauwi, malayo pa lamang siya ay nakita na siya ng kanyang ama. Ano ang ginawa ng kanyang ama? Hindi siya pinagalitan, hindi siya itinakwil. Sa halip, patakbo siyang sinalubong, niyakap ng mahigpit at hinalikan. Ganito magmahal ang Diyos. Kahit gaano tayo lumayo, kahit gaano karumi ang ating nagawa, ang Diyos ay laging naghihintay sa ating pagbabalik. Hindi niya tayo tinatanggihan, kundi buong pagmamahal niya tayong niyayakap. Bago pa man matapos ng anak ang kanyang pagsisisi, iniutos na ng ama na bihisan siya ng pinakamagandang damit. Suutan siya ng singsing at sapatusan ang kanyang mga paa, mga simbolo ng pagpapanumbalik ng kanyang dangal bilang isang tunay na anak. Ipinaghanda pa siya ng isang matabang guya para sa isang malaking salo-salo. Ipinapakita nito na ang Diyos ay nagagalak sa bawat makasalanang nagsisisi at bumabalik sa Kanya. Ngunit may isang karakter sa kwento na hindi masaya sa nangyari, ang kanyang nakatatandang kapatid. Sa halip na makigalak sa pagbabalik ng kanyang kapatid, siya ay nagalit. Ayaw niyang pumasok sa bahay at makisaya. Ang sabi niya sa kanyang ama, Ama, ang tagal ko nang naglilingkod sa iyo. Hindi ako sumuway sa iyo kahit kailan. Pero hindi mo man lang ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para makapagsaya ako kasama ng aking mga kaibigan. Pero itong anak mong nagwaldas ng kayamanan mo sa masasamang babae, dumating lang siya. Ipinaghanda mo pa ng matabang guya. Makikita natin dito ang puso ng isang taong mapagmataas at walang habag. Ang akala niya, siya lang ang karapat-dapat sa biyaya ng kanyang ama. Pero sinagot siya ng kanyang ama ng may pagmamahal. Anak, palagi kitang kasama at ang lahat ng akin ay iyo. Ngunit nararapat lamang na tayo ay magsaya sapagkat ang iyong kapatid ay namatay ngunit muling nabuhay, siya ay nawala ngunit natagpuan. Mga kapatid, napakaganda ng aral ng talinghagang ito. Ang Diyos ay laging handang magpatawad sa sinumang tunay na magsisisi.
Ang alibughang anak ay kumakatawan sa atin, ang mga makasalanang lumalayo sa Diyos. Ngunit kahit gaano pa tayo nalubog sa kasalanan, kung tayo ay babalik sa Diyos ng may pagpapakumbaba, tatanggapin niya tayo ng may pagmamahal. Ang ama sa kwento ay kumakatawan sa Diyos na mahabagin at laging handang tanggapin ang mga nagsisising makasalanan. Sa kabilang banda, ang panganay na anak ay kumakatawan sa mga taong may mapagmataas na puso, yaong mga nag-aakalang sila lang ang karapat-dapat sa pagpapala ng Diyos. Huwag tayong maging katulad ng nakatatandang kapatid, kundi matuto tayong magalak sa bawat kaluluwang bumabalik sa Diyos. Mga kapatid, tandaan natin, walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos. Sinasabi sa Ezekiel 18:23, "Hindi ba't nais kong magsisi ang makasalanan at magkaroon ng buhay, kaysa siya ay mamatay?" Ang Diyos ay hindi natutuwa sa ating kapahamakan, kundi nais niya ang ating kaligtasan at pagbabalik loob. Kaya kung ikaw ay naligaw ng landas, huwag kang mag-atubiling bumalik sa Diyos. Siya ay naghihintay sa iyo ng may bukas na mga bisig. Huwag mong hayaang lumipas ang pagkakataon, sapagkat hindi natin alam kung kailan darating ang oras ng ating pagtutuos sa Diyos. Ang pinakamahalagang gawin natin ay tanggapin ang kanyang awa, magsisi at lumakad sa katuwiran.